So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippinaises. So, ngayong araw, another update na naman tayo. Patungkol na naman ulit ito kay Mayor Alice Go. So, this video is from the news board. Nice to. The news board eh. So, yun ang pamagat ng video ito. Kakapasok lang. Grabe to. PBBM na shock sa nangyari. Cheese na huli. Mayor Go, Binira, Tulfo, Senwin. So, May 30 pa pala siya. Ang tagal na nito ha. So, yan yung panonorin natin. So, bago natin simulan, the news board. Support nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganito reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Philippinaises. So, hindi na natin ito patatagalin pa. Baka gawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, kakapasok lang. Grabe to. PBBM na shock sa nangyari. Cheese na huli. Mayor Go, Binira. Tulfo, Sen, win. So, like, comment, share, subscribe, start. Ano kaya to, men? No, actually, sobrang nakaka-curious din yung thumbnail niya. Ito ang mainit na balita The at trending news ngayon board. sa mundo ng social media. Matapos ang matinding tirada ni Kong Marcoleta sa Senado kung bakit nakafocus ang lahat kay Mayora at bakit nawawala sa usapan ang illegal na pogo sa Bamban. Diba? Grabing tanong yun ah. Parang nakakaanong tanong yun ah. Bakit daw nakapokus kay Mayora yung issue, bakit hindi sa Pogo? Men, yung Pogo, pinukusan na yun dati. Yun nga, sabi dito sa mga investigasyon nila, na bumabalik pa rin. Kasi syempre, need talagang hulihin yung ulo or yung isa sa nag-ooperate dyan or yung some kind protector siguro, diba? Kaya nila inaano ito si Mayora kasi nga siya yung mayor sa bansang yan. Siya yung something na sinususpechahan nila na, oh, may pangalan ka dito ah. Oh, ikaw yung presidente dito ah. Oh, ikaw yung nasa lupa. Ikaw yung may-ari ng lupa. Oh, ikaw yung nakapangalan sa kuryente ah. Tapos syempre mayor siya, men. Alam natin kung gaano kalakas or lakas ba? Or kaano yung kapangyarihan ng mayor. Kaya niyang gawin yung gusto niya sa syudad mismo or sa hinahawakan niyang lugar. Kaya syempre, alam naman natin dito sa mga illegal business or whatsoever, kapag ka merong protector na politiko, mahihirapan talaga tayong walain yan. Kaya ngayon, nakapokus sila kay Mayor Alice Go. Ganun yan. Hindi yun, tigilan na yan. Doon focus sa Pogo. Kahit anong focus mo sa Pogo, kung yung nagpo-protect something dyan or yung nagpapatakbo dyan ay malaya pa rin. Susulpot at susulpot yan. Kahit na, halimbawa, baka nga kapag meron kayo na ipasarang isa, merong magbubukas na 2 Pogo. Di ba? Ganyan lang naman eh. Hulihin yung some kind ulo or utak. Though hindi natin sinasabi na siya mismo or si Mayor Alice Go talaga yung ulo. Kaya nga under investigation pa siya, di ba? So, kaya siya ginigisa ngayon sa Senado. So, yun. Tinatanong pa ba yun? Pay heto, sinagot na ng isang senador kung bakit kailangang si Mayor Go sa matinding investigasyon. Inumpisahan namin to sa Pogo. Sinagot pala. Pero nung nakita namin na marami palang sangay ito, no, especially money laundering, in-expand ng committee yung investigation to include the other personalities. Dahil Ganun kung yun. titignan mo lang yung Pogo at hindi mo titignan yung personalidad, hindi mo makukuha kung paano nangyari ito eh. For example, paano nakapasok to sa Banban? O, diba? Paano nakapasok to sa Bamban? Tapos nung inimbestigahan nila Senwin, may pangalan ni Mayor dito ah. Diba? Ganun yun. Parang ano ka pala. For example, doon sa drugs. So, ang huhulihin mo lang pala, yun lang mga small pushers lang. Hindi yung pinakaulo. No, anuhin mo, ihuli mo na yung leader or yung ulo dyan. Unahin natin itong mga pusher kasi ang dami nila. Hindi talaga matitigil yun. Kasi sobrang dali lang naman maghanap ng mga pusher, di ba? Pero kapag pinutol mo na yung ulo mismo, at least doon, unti-unti siyang na malulumpo sila. Saglit lang siguro kasi papalitan naman din yung ulo, di ba? Pero at least na lang na yun talagang pinaka-ulo or ugat or something na may hawak ng mga tali, di ba? Na nagko-control. Yun. Ang investment ito, 6.1 billion pesos. Bakit pinili itong sindikato na ito, Banban? Bakit hindi niya pinili Makati o hindi niya pinili? May dahilan kung bakit pinili yung Banban eh. Hindi
hindi ordinary business decision yan. So, we need to expand yung aming investigation to look at the personalities. At it just so happen Tama. na sa pagbukas ng Mayor. pag-expand namin ng investigation, nakita rin itong issue ni Mayor Alice Go pagdating sa kanyang birth certificate. Yun. Dagdag pa ng senador, O, di ba? Mas lalo pa tayo magdududa kasi nga, yung birth certificate niya or yung halos 80% ng pagkatao niya, questionable eh. Ano yan? Kapag tawag dyan, meron na sana tayong mga lead or, uy, ito, posible itong may something talaga sa taong to. Bitawan natin yan. Balik tayo dun sa Pogo. Para ka ng ano nun. 'Di ba? Paano kung siya yung tinuturo ng ebidensya? Kaya dapat pagpukusan talaga siya. Nako. bakit ang mga business partner ni Mayor Go, karamihan ay kriminal? Paufulan may 5 incorporators siya. Nako. Mayroong isang tao na ang apelido ay Carion. Yung 3 ay mga fugitives at may mga kaso sa iba't ibang bansa. 3 out of the 4 diba? partners niya may kaso. Pero 3 Gagi. 3 out of 4. Ang konti ha. Ang konti. partner mo kung may kaso, yung 2 nakulong na for money laundering at hindi mo alam. Diba kung ikaw ay negosyante, pagpapasok ka sa isang negosyo, gusto mo kilala mo yung mga partners mo. At least, kilala mo na Tama. mga credible to or else pag may mangyari, sabit ka talaga. Ayon pa sa senador, Tama. wala nang lusot itong si Mayor Go dahil konektado talaga ang business ng mga Go sa illegal na Pogo. Unang-una, siya ang Nako. presidente ng Baufulan. Ang Baufulan ang bumili ng lupa at ang Baufulan ang applicant sa mga building permit in the municipality of Badban. Pangalawa, on record, siya rin Yun nag-apply nung letter of no objection ng Hongsheng. Yung Hongsheng, ito yung unang Pogo company na na-raid. At nakita rin namin na yung family business ni Alice Go, no, yung QJJ companies, yung accountant doon or yung contact person doon na isang taong pangalan ay Nancy Gamo, present rin sa Hongsheng, present rin Oo. Nako. Pati pala si Nancy Gamo ay questionable dito, men. Actually, nung pinapanood ko yung yung statement ni Nancy Gamo, ano siya sabi niya, 2012 pa daw siya. Nandun na siya. Tapos alam niya daw na hindi niya nanay si Winyilin. Tapos ako pasabi ako na, how sure she is na hindi nanay ni Alice ko si Winyilin pumasok lang naman siya noong 2012. 2012. Diba? So, kung 2012, mga nasa around 25 to 25, 26 or 27 ata si Mayor Alice Go. Correct me if I'm wrong na lang. Tapos, paano mo nalalaman yun? Kakapasok mo lang, diba? What if intended nila na, na hindi ipaalam sa'yo na magnanay nga si Winyilin at saka si Mayor Alice Go? Kasi yung edad niya that time, 26 na 26 na. So, I think magkaedad lang kami. So, parang may gulang na, diba? May isip na. Diba? Siguro, ipagpalagay natin na totoo nga yung sinabi ni Nancy Gamo na hindi nga sila magnanay. Pero need nilang patunayan yun, hindi lang yung salita lang. Gawin nila, padiinin nila para ma-prove talaga or mawala yung duda ng taong bayan, di ba? sa Zunyuan. So, makikita mo yung connection. Family business sila, andito si Nancy Gamo. Doon sa Zunyuan, Hongsheng, andito rin si Nancy Gamo. Present siya from the Guo family business to the Pogo company. Siya yung common denominator doon. I'm sure it was an oversight on their part. Tingin nila siguro hindi sila mahuhuli. But that person puts them together. No? At that person ties the illegal activities to the Guo family businesses. What the heck? Ties? So, kasali siya. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Correct me Tulad if ng I'm laging sinasabi ni Mayora, noon hanggang ngayon, siya ay inosente at simpleng tao lang. Nung dati hindi pa ako politician, ako po ay isang simpleng farmer. Ang daily routine ko po ay gumigising po ako early in the morning para mag-ikot ko sa farm. Ngalo ko. Ang buhay ko po ay simpleng tao lang. Ang routine ko po ay early morning. Lumalabas ako sa bahay. Sumasakay ako ng chopper. Umiikot kami ng 20 minutes. Joke lang yan na Mayor Alice ko. Engage po ako sa swine, poultry, and aquaculture. Since when I was a little child pa po, pangarap ko na po mag-mayor. Ayon naman sa iba nating kababayan, dapat talagang palayasin na. Wait lang. Wait lang. Para mag-ikot ko sa farm. Engage po ako sa swine, poultry, and aquaculture. Since when I was a little child pa po, pangarap ko na po mag-mayor. Boom. I think sabit yun. Hindi siya sabit In my opinion, when she was a little child, pangarap niya na maging mayor daw. Men,
pangarap mong maging mayor bata ka pa lang. Pero bakit nung 2021 ka lang nagparehistro as a voter? 'Di ba? Siguro kung pagpalagay natin na so kung 2021, 36 ka ngayon, mga 30 plus ka na nun nung nagparehistro ka. Alam mo yung something, ewan ko kung may connection siya, pero kung isipin mo ba, gusto mo mag-mayor bata ka pa lang, pero nung pagtungtong mo ng 18, di mo man lang naisip na magparehistro. 'Di ba? Siyempre, need mo magparehistro kasi gusto mo ring like for example, need kong bumoto. Gusto kong mag-matter yung vote ko sa mamumuno sa lugar namin. 'Di ba kasi little child ka pa, gusto mo na mag-mayor. So it means into politics ka or interested ka sa politika, interested ka sa mga tumatakbo sa inyo. Pero bakit hindi ka nagparehistro? 'Di ba? Paano? Ewan ko. Akin lang naman yun na. Ayon naman sa iba nating kababayan, dapat talagang palayasin na itong si Alice Go dahil isa siyang spy at panggulo sa ating bayan. Ang simpatya ng publiko ay laban dito kay Mayor Alice Go. Meron ding mga ilang mga mamamayan po natin na sumisimpatya pabor naman po para sa kanya. At isa po diyan, nakalulungkot man isipin na yung Senate President po natin na bago ngayon na si Francis Escudero ay parang ang simpatya nandito sa panig nitong si Mayor Alice Go kasi instead Yan din actually hindi ko pinanood yung video yan about kay Senator Cheese. Hindi ko pinanood, ewan ko. Hindi ko lang siguro gusto panoorin. Mas medyo naiintindihan ko pa yung yung mga taga-Bamban na sobrang diehard talaga kay Mayor Alice Go kasi nga nakakatanggap sila ng doon ng tulong or na direct mismo sila na natulungan ng tao ba. Pero ito grabe. Parang walang pagdududa Nga alam niya na grabe halos 90%, 80% ng pagkatao niya is mysterious. 'Di ba? I think Senate President na siya that time. nakampihan niya ang committee na nagsasagawa po ng hearing in aid of legislation, sinasabi niya pa na hindi dapat daw nagpo-focus sa citizenship nitong si Mayor Alice Go at kung yan naman daw ang pag-uusapan ay dapat kasuhan na lamang sa proper forum. Pero nakakalimutan yata nitong si Senate President Escudero na ang lahat po ng ugat nito ay yung Pogo operation na nangyari po sa Bamban kung saan mayor po itong si Alice Go. Ito naman ang good side dito ng demokrasya. Boom. Nakakatuwa, di ba? Kasi ine-expect natin na solido itong si minority diyan po sa Senado. Yet, ang kume-question ngayon sa tinatakbo ng hearing na pinamumunuan ng kanyang kasama na si Senator Risa Ontiveros ay mismong itong si Coco Pimentel. Yan ang wonders ng nga ng demokrasya. Kaya wag po tayong magagalit from time to time kung yung mga senador po natin diyan po sa Senado ay hindi po umaayon sa ating paniniwala. Wag tayong magagalit. Pero questionin natin yung kanilang Tama. Huwag tayong magagalit. Pero, questionin natin. Parang same lang yan sa kay Vice President Sara. Nakita ko kasi yung content doon ni Historiador Pilipino. 'Di ba ang explanation ni Vice President Sara Duterte? Hindi ko naman trabaho yung yung West Philippine Sea dyan, something like that. So hindi niya daw need sagutin. Tapos sinabi binash kasi si Historiador Pilipino that time Tapos sabi niya, sige, pagpalagay natin na hindi niya trabaho yung West Philippine Sea. Pero tinatanong lang naman siya kung ano yung stand niya sa nangyayari ngayon sa WPS. Bakit tahimik siya? Nagiging obvious daw na something pro-China siya, di ba? Something like that. Same lang din dito na, yun nga, since that's their opinion, at syempre, hawak kasi nila yung gobyerno natin, like, may position sila ba? Like, Senador, Senate President, something like that. So, hindi din nating maano kung bakit nga ba yun yung stand nila. Kasi syempre, baka maano yan maka-apekto. Hindi siya maka-apekto. Basta something like that na yun, need lang talaga nating malaman kung ano nga ba yung stand talaga ng mga politikong namumuno dito sa atin. ng mga intensyon. Kasi after all, nasa demokrasya po tayo Lahat po tayo merong karapatan na magpahayag ng ating saloobin. Ang pamantayan lamang, syempre, sa pagpapahayag ng saloobin na yan, dapat hindi tayo lalabag sa batas. Otherwise, kapag tayo po inabag sa batas, tayo po ang magkakaproblema sa huli. Pero inuulit po natin, walang masama at hindi tayo dapat magalit. Katulad ng sinabi ni Senate President Escudero kasi paniniwala niya sa Tama. isang demokrasyang bansa
Itong sinasabi dito nitong si Pimentel, paniniwala niya po yan bilang senador. Pero sa aking paniniwala, against po ako sa kanyang sinasabi dahil mas naniniwala po ako na yung ginagawa pong hearing nitong si Senator Risa Ontiveros in aid of legislation ay makakatulong para po yung mga problema, partikular sa Pogo ngayon dito sa Pilipinas at yung mga kriminalidad. Agree ako doon. Tama yun. Yan nga din yung isa yan yung isa sa dahilan ko bakit parang naano ako ba na okay, pakinggan nga natin 'tong mga nangyayari ngayon. Mas interested pa nga ako dito kaysa doon kay Kibuloy eh. Kasi yun hindi naman talaga pumupunta si Kibuloy doon sa Senado Ito talaga pumunta naman si Mayor tapos syempre nung ungkatan na ng mga nakaraan mga kaduda-duda ay may mga lumabas talaga. Kumbaga kung nasa security ka, dadaan ka ng security, ginaganon ka ng parang may baton sila. Tapos nag-toot ka ba? Tut, 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 something like that. So, same dito kay Alice. Siyempre, ganun yung maano natin, bakit parang may something dito? So, ano yan? Di ba? Need nating maging na mausisa involved pa. dito ay maresolusyonan po ng ating gobyerno sa hinaharap dahil seryoso po partikular ang usaping human trafficking. Kaya sa mga nagsasabi na ito po Yan. ay dapat ipagsawalang bahala lamang ng Senado, partikular ito pong koneksyon di umano nitong si Mayor Alice Go ay hindi po yan tama para sa aming paniniwala. Sapagkat napakalalim po ng issue na ito. Lalong-lalo na ngayon kung sinasabi na ang gumagawa ng koneksyon dito ay isang mayor. China. At last night nabasa ko rin po sa balita. Wait lang ha. Di yan ang pinaka-problema. Nandito tayo ngayon sa issue ng China at ng Philippines, West Philippine Sea. Tapos connected siya sa Pogo. Na yung Pogo naman, connected siya sa mga Chinese. Yung Chinese naman, connected siya sa mga hacking, human trafficking, scamming, or whatsoever. So, syempre, yung link na yan, or yung leak na yan, yun nga si Mayor Alice Go, need talaga natin yung halongkatin palalo para makita talaga natin yung sagot na hinahanap natin. Na ito pong si Senator Jinggoy Estrada, pinaninindigan niya po na ito pong si Mayor Alice Go, ayon po kay Senator Jinggoy Estrada, ay meron po talagang karelasyon na isang mayor at ang mayor po na ito ang nagpapatakbo daw po ng Pogo diyan po sa Bamban. Hindi po sa akin ang galing yan, kung hindi Yun sa lang. balita, kaugnay po ng mga sinambit nitong si Senator Jinggoy Estrada. Kaya seryosohin po natin ito mga tol. Tama. Naghahanap tayo dito ng katotohanan kasi ayaw po natin in particular na ang mga naranasan po ng mga kababayan po natin na ito ay mangyari sa ating mga kaibigan, kakilala, and worst sa ating mga kamag-anak. Yun, ang ibig sabihin ni Top 1 dito na hintayin pa ba natin na makapambiktima pa sila ng iba? Kung nandito na sa kamay ng mga senador natin Nasa Senado na ngayon 'di ba? Ang dapat lang talagang gawin ni Mayor Alice Go dyan, kung talagang clean siya, patunayan niya. 'Di ba? Maglabas siya ng facts para matapos. Diba? Kaya suportahan po natin ang ginagawang hearing in aid of legislation. Wala pong politika dito. Ito po ay welfare ng sambayanang Pilipino. National security concern po ito. Yun. Kaya sa mga senador, partikular sa ating Senate President na si Francis Escudero. Aba naman, SP Escudero. Kung ganyan po ang pamantayan ninyo, nakakapagtaka. Bakit naman po ganun? Nako. Instead na suportahan ninyo Nako. ang ginagawang hearing ng committee nitong si Senator Risa Ontiveros, nagsasuggest pa kayo ngayon na sampahan na lamang po ito sa proper forum. Ang pagsasampa ng kaso, hindi po yan Nako. trabaho ng Senado. Alam na alam nyo po dapat yan. Ang ginagawa ng Senado, Ang problema nga dito, baka lumusot lang sila, kasi yun nga, yung mga pogo nga daw dati na sinubukan ng ipa-close. Na-close naman, pero gumagawa ng bago. Yung iba naman, hinuhuli ng mga otoridad na kakilala nila na kiniklear lang din. So, parang may problema na sa tawag dyan, nagpapatupad. Kasi dati may mga mga nagpabaya din Kaya nga nung nakaraan, 49 pulis ata yun, sibak. under your watch now, ay magsagawa po ng hearing in aid of legislation para malaman kung meron po bang mga batas na nalalabag, kung meron po bang mga dapat na gawing batas para maprotektahan ang ating mga kababayang Pilipino. Kaya wag niyo po sanang pigilan yan, Senator Francis Escudero Tama, or Senate tama. President Francis Escudero. Sa bagay, hindi naman pinupigilan nitong si SP Escudero. Nagpapahayag lamang siya na sana sampahan na lamang daw po ng kaso itong si Mayor Alice Go. Unfortunately, sa mga Nako. susunod na pagdinig, ito pong sinasagawang hearing nitong si Risa Ontiveros ay hindi na po natin mapapanood sa publiko sapagkat ito po ay gagawin closed door. Executive session na po ito
dahil meron pong mga impormasyon ang ating mga otoridad na hindi lamang po ito about sa pagkatao ni Mayor Alice Goo, kung hindi maaaring Nako. involved din po ito sa hacking kung saan ang mga government Nako, ito din. Ito din yung isa talaga sa pinaka-problema kung bakit kailangang ma-solve na siya agad, ano, as soon as possible or sa madaling panahon. Kasi, men, baka mag-leak pa yan sa ano or 'di ba yung hinala natin dito nga nasa China. Baka tawag diyan, matimbrihan din yung China doon at parang ano ba, makapaghanda na din sila, 'di ba? Kaya siguro ako agree din ako na hindi na nila muna i-air ito sa public kapag meron siyang mga ano na censored na pag-uusapan, 'di ba? Okay naman ako doon. Pero yun nga, sana wag silang or wag mabayaran na baka matahimik lang 'to bigla. Sana walang ganung mangyari. Though malaki naman ang tiwala ko sa ibang senador natin dito, 'di ba? So yun, let's hope na magiging ano to men, tawag diyan. agency po natin ay pinapasok ng mga Matapos. hacker, kinukunan ng mga data at impormasyon o kung anuman mga malicious na motivation. Kaya ayan hindi na po natin makikita. Yan na po siguro yung pinaka malalaman natin so far sa ngayon, unless kapag katapos po ng executive session ng committee nitong si Risa Ontiveros ay yung ilang mga pwedeng impormasyon na ibigay niya sa publiko ay sambitin niya. Pero generally, kapag nagkaroon ng executive session, most of the information na malalaman po nila doon ay confined na lamang po doon sa four corners ng room kung saan sila po ay nagsagawa ng executive session. Bawal po kasing ilabas ang mga impormasyon na yan. Yun, okay. Yan. Okay lang ako doon. Magagawa na lamang natin dito mga tol is sana magtagumpay ang Senado, partikular ang committee nitong si Senator Risa Ontiveros na malaman po ang katotohanan at para na rin naman ito kay Mayor Alice Goo. Kasi sa mga naniniwala I think nga sobrang kay lalim Mayor Alice nito. Goo, mabuting tao siya. In fact, laganap po ngayon sa TikTok yung mga video kung saan ipinapakita na siya daw po ay tumutulong sa taong bayan. Yan po yung paniniwala nila. Kaya nakakaawa rin naman na tanggalan sila ng pag-asa dahil tingin nila kay Mayor Alice Goo ay pag-asa po nila. Kaya sana lumabas ang katotohanan at malinis ang pangalan ni Mayor Alice Goo kung kinakailangan, pero kung siya po ay may kasalanan dito, dapat masampahan po siya ng kaukulang. So yun lang naman guys. So from the news board, so supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin yung mga videos niya kung gusto nyo maging updated sa mga usaping ganito about nga sa ano, di ba, sa nangyayari ngayon kay Mayor Alice Goo ng Bamban. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino AC, di ba? So like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun, di ba? May point naman yun. Ano to 9 days ago na pala to. Actually, dati, nung lumabas yung, yung statement ni Senator Chis Escudero, hindi ko siya pinanood, men, kasi wala, baka maano lang ako Baka tawag siyan. Magpalabas din ako ng something opinion ko dun kasi yun, parang taliwas nga siya sa ano ko din, yung parang stand ko patungkol dito kay Mayor Alice Goo, di ba? Which is yun, narinig na nga natin dito na parang inaano niya na, bakit nakapokus kay Mayor Alice Goo, bakit hindi sa Pogo, something like that. So, di ba, parang nakakaano siyang pakinggan ngayong Senate of the President siya. Pero, yun nga, sabi naman dito ni Top 1 na ano siya men, opinion niya din naman yun. Pero syempre, since opinion niya yun, pwede din nating i-counter ng opinion natin yun, di ba? Especially ngayon, ano yan tawag dyan, politician at mamamayan, di ba? So, dapat talaga, ano sila ba, into people na, okay, yan pala yung hinaing nyo or siguro pakinggan din nila yung some kind opinion natin, di ba? Na, okay, yan pala yung pinaglalaban ng taong bayan. So, I think I will ano din dyan. Pero yun nga, opinion yun ni Senator Francis Escudero, di ba? Tapos, may mga senador din naman tayo na dinidiktik talaga si Mayor Alice Goo to uncover the truth. Kasi, syempre, ano din siya nakakapagduda din talaga yung pagkatao niya, men. So, minsan nga, nakakatawa lang isipin na nakakaduda na nga yung pagkatao niya. Ang iniisip pa rin talaga ng mga natulungan ni Alice Goo na wala. Malinis siya. Parang nabulag sila sa magandang ginagawa ng tao. Ika nga nila, tawag dyan, may justification pa nga sila dyan na sinasabi nila, ganyan talaga,
kahit na nakagawa ka ng siyam na mabuti, kapag ka nakagawa ka ng isang masama, mawawala yung siyam na na ginawa mong mabuti. Men, I think subjective yan kasi siguro pagpalagay natin na nakagawa siya ng siyam na mabuti. Nakatulong siya ng siyam na tao na bagong buhay. Tapos what if lang ang pagkakamali niya ay napalo niya yung anak niya out of discipline, nadala siya ng emotion niya. I think yun, pwede natin yung patawarin na okay, we understand, siguro nadala ka lang din ng tao ka lang din. Siyempre, doon parang patatawarin mo siya basta wag lang maulit yung pamamalo niya sa anak niya, 'di ba? For example lang 'yon. Yung ganito, siyam na tao yung pinasarap niya ang buhay. Pero yung isang pagkakamali niya naman, siya yung some kind connected sa pogo, na connected sa hacking, sa human trafficking, sa scamming, 'di ba? Do you think valid pa rin yung 9 na mabubuting ginagawa niya? Pwede yung i-justify na okay lang yung nagkamali siya. Nakatulong naman siya, may siyam naman siya na binagong buhay. Hindi ganun yun. 'Di ba? Especially ganyan, national security natin pwedeng mamitigro. So yun lang naman. So kayo guys, ano masasabi nyo sa video ito? Comment down below, tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Newsboard PH at Filipino AC. Like, comment, share, subscribe. Filipino AC is out.